Medyo mahal po ngayon ang gulay kaya time na po ulit para po tayo po ay magtanim-tanim po ng mga gulay sa ating garden. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sir Benji, ang inyong Plantito. For today's video po, tayo po ay tatanim po ng mga pinunla ko pong gulay tulad po ng pechay at mapadalihin po natin yung tatanim ko na pong kangkong. Madali naman po yung mapadami kong naghahabaan na o malalaki na. Malapit na po ang tag-ulan kaya po naisipan ko pong yung pong binigay sa akin seeds ng galing po sa Municipal Agriculture din po sa aming bayan ay aking pong tinanim. Tanim din po ako ng okra at yung pong nagpunla din po ako ng sili. Pupunta na po tayo sa garden. Medyo mainit pa po ang kapaligiran pero masarap-sarap na naman pong tanim-tanim. Papakita ko po din nyo yung aking mga nakatanim na dati. Tayo po ngayon ay magpupunla. Tanim po natin yung ipinunla po nating pechay. Kasi po medyo malalaki na ay atin mo pong itatanim na magtuloy-tuloy na po ang kanyang paglaki. Madali naman pong lumaki ang pechay. Basta po yung pinunla ninyo po ay naitanim na po nyo sa kung ano man po, kung sa pots, kung hanging pots, kung sa lupa, nasa inyo na po. Pero sa akin po ay loko po siya itatanim sa hanging pots. Pero may nilagay din po, magtatanim din po tayo sa mga pots po para kasi po medyo marami po yung aking punla. Ito po ang ating pong tanim pong kangkong. Kahit po kakaunti, pwede po naman natin yung mapadami. Ipo-propagate po natin. Papakita ko rin po sa inyo mamaya yung area po kung saan ay seeds po naman ng kangkong ang aking itinanim galing po sa Municipal Agriculture din po sa Ibaan. Mamaya papakita ko po sa inyo yung aking pong iba pang tanim na kangkong na nasa hanging pots po. Ito po yung ating pong tanim na kangkong na nasa hanging pots po. Pero din ko na lang po muna inilagay dahil hindi po masyadong may initan. Kasi po doon po sa area kung saan dati siya nakalagay ay tutok po sa init ay posible pong siya ay matuyo. Ayan, kahit po paano maganda naman po ang kanyang paglaki. So kahit po gaganito lang kaliliit ang pinaglalagyan po, pinagtatamnan po natin ng kangkong. Ayan, pag po yan ay nagdamihan na, marami na, pwede na rin pong pakinabangan. Makaka-harvest din po tayo kahit pa kaunti, lalo kung hindi naman po tayo maraming kakain, kung ilan lang naman po tayo sa bahay. Pipitas lang po tayo o kakatlaan po tayo ng kaunti ay okay na pong igulay. Ito po yung ating pong tanim na po na seeds po ng kangkong. Unti-unti na po siya naglalabasan. Dini po sa area po, dulo po rin ng garden. Dini ko po siya inilagay kasi ang area pong area ay medyo malilom-lilom. Ito po ang ating pong punlang pechay. Mapapansin po ninyo, ang dami po niya. At talaga pong malusog naman po ang pagkapunla niya. Kaya po ililipat po natin siya. Ilalagay ko po siya sa mga hanging pots para po mas maganda po siya pag isinabit. Kaso yung pong pagsasabitan ay hindi ko din po muna siya ilalagay dahil mainit po yung area. So dininalaan po sa table, malapit po sa propagation ko ilalagay. Ang iba naman po ay ilalagay ko naman po dun sa mga white pots para po maganda rin po siyang tingnan pag siya po ay nagsilaki na.
Start na po tayong magripat po ng ating pinunla pong pechay. Ito na po yung ating punlang pechay na itinanim po natin din sa white pots. Kaganda po niyang tingnan, lalo na po pag nagsilaki. Itutuloy po natin ang atin pong pagtatanim po nung atin pong pinunlang pechay din po sa mga pots po, sa hanging pots po na wala pang laman para po makasabay din po siya sa paglaki. Marami pa po kasing punla, kaya po pinag-iisipan ko pa po kung saan pa po ipaglalagay. Ito po yung atin pong punla po ng pechay na marami pa po. Marami na po tayong pinagtamnan. Ito po, nakakumpleto na po natin ng ating pong pagtatanim po ng pechay. Yun po, sana po ay gumanda po ang kanyang paglaki at talaga pong okay na okay din po ito sa nilaga pagka po pwede nang i-harvest. Pag po ito ay lumaki at ako po ay nag-harvest, i-video ko din po para makita po ninyo kung ano ang nangyari din po sa itinanim kong pechay. Galing po doon po sa dito po, ito po yung aking punlaan. So hahanap pa po ulit ako ng iba pa pong pwede kong pagtamnan na rin pechay. Possible po yung pong mga nasa hanging DIY plastic bottles po. Doon ko naman po ilalagay. Ito po yung plastic bottles po na nasa bakod ay akin na pong inalis kasi po mainit. Lalagyan ko po ng karagdagan lupa at mamaya po ay akin na pong tatanan po nung punla po nating pechay. Ito na po ang atin pong DIY plastic bottles na nalagyan ko na po ng karagdagan lupa. Pwede na po nating itanim po yung punla po nating pechay. Okay na po, natamna na po natin ang pechay. Tamang-tama po naman na rin papasok ng aking pong garden at din po naman ay malilom. Hindi po agad-agad iinitan ng todo aring ating pong bagong time na pechay. Kaya po okay na okay po ang tayo niya. Dini pa po sa garden, marami pa po tayong pwedeng pakinabangan katulad po nito ating malunggay na nagugulay din po. Minsan naman po nakaka-harvest po tayo ng saging tulad po nito. O sana pong natumba yung saging kaya kinuha ko na po at akin pong pahinugin. Ito po naman yung isa rin pong tinibakong saging na talaga naman pong napakadami po naman ng kanyang bunga at naku, pag nahipinog po ay marami po talagang makikinabang. Ito naman po yung alam din po sa aking pinahihinog. Nakapag-time na po tayo, time naman po para po tayo po ay magdilig po naman na rin mga halaman na nasa loob po naman ng aming bahay. Dini po sa loob ng bahay, ang gulay po naman o ang isa po sa napapakinabangan ko ay ari pong sili, bagamat po siya ay kaunti na po ang bunga dahil matanda na. Ako naman po ang ginawa ko ay may bago na rin po akong naitanim at talaga po namang namumulaklak na, mamumunga na din po. Finally po, nakatapos na po ako ng pagtatanim po ng mga punlang gulay tulad po ng pechay, propagate din po ng kangkong. Kasi po malapit na rin po ang tagulan. Mahirap po bumili ng gulay sa palengke kaya at least po kung may tanim po kayo sa inyong garden, kukuha na lang po kayo. Nakapagdilig na din po ako ng halaman. Ako naman po yung nagdidilig, minsan po ay pahapon o umaga, pero ngayon po ay hapon. Po pag gising sa umaga, maganda po ang halaman. Hanggang dito na lang po, maraming pong salamat muli sa inyong pagsubaybay sa aking simple YouTube channel. Bye-bye po.